Yo! Fact boys, fact girls, anong lagay? Napansin mo na ba to? Tuwing nasa mall ka o airport at pumasok ka sa CR, pag upo mo, may siwang sa ilalim ng pinto. Minsan pati sa gilid din na parang kinulang lang sa sukat. Mapapaisip ka na lang talaga, tinipid ba to o mali lang ng pagkakagawa? O baka naman may mas malalim pang dahilan? Diretsuhin na natin. Hindi siya aksidente at kadalasan hindi rin siya simpleng pagtitipid. May practical na dahilan kung bakit ganyan ang disenyo ng karamihan sa pampublikong CR stalls, lalo na sa US at ilang bahagi ng Asia. Una, yan ay para sa safety. Sa mga pampublikong lugar, may posibilidad ng medical emergencies, may mahimatay, atakihin o madulas sa loob. Kapag may siwang sa ilalim, mas madali para sa staff o rescuer na makita kung may paabang hindi gumagalaw o may taong nakahandusay sa loob. Hindi na kailangang agad sirain ang pinto para lang makasiguro. Sa building safety design, mahalaga ang mabilis na response time at yung maliit na puwang na yan, malaking tulong sa ganitong sitwasyon. Pangalawa, yan din ay para sa bentilasyon. Ang CR ay isa sa pinakamamasamasang parte ng isang gusali. Kahit may exhaust fan pa yan, kailangan pa rin ng airflow para umikot ang hangin. Yung siwang sa ilalim at minsan sa gilid, tumutulong para makapasok ang sariwang hangin at makalabas ang amoy at moisture. Kapag mas maayos ang sirkulasyon ng hangin, mas nababawasan ang build-up ng amag at bakterya. Malaking bagay ito para sa public health. Okay, pangatlo, maintenance. Isipin mo, ang dami ng taong gumagamit ng CR sa mall kada araw. Libo-libo. Nililinis yan ng paulit-ulit. Kapag may siwang sa ilalim, mas madaling ipasok ang mop o pressure hose nang hindi binubuksan isa-isa ang bawat cubicle. Mas mabilis ang trabaho, mas tipid sa oras, at mas consistent ang linis. Sa malalaking establishmento, efficiency talaga ang laban. Ngayon, usapang gastos at design system. Karamihan sa public restroom stalls ay modular o prefabricated. Ibig sabihin, gawa na sa factory ang panels at standard ang sukat. Mas mabilis i-install, mas madaling palitan kapag may nasira. At dahil nga standardized ang size, hindi siya custom fit sa bawat CR layout. Kaya minsan may makikita kang puwang sa gilid. Hindi dahil mali ang sukat, kundi dahil pare-pareho ang ginagamit na template. May security angle din yan. Sa ilang bansa, ang bahagyang visibility ay nakakatulong para maiwasan ang vandalism, paninigarilyo o paggamit ng illegal na droga sa loob ng cubicle. Hindi man malinaw ang loob, pero sapat ang pakiramdam na hindi ito totally sealed private room. Sa design psychology, minsan sapat na ang may nakakakita feeling para mabawasan ang maling gawain. Pero teka, bakit sa ibang bansa parang mas sarado ang pinto at walang ganyang siwang? Halimbawa sa Europe, madalas halos floor-to-ceiling ang stalls. Dito pumapasok ang cultural expectations at building codes. Iba-iba ang standards ng privacy sa bawat bansa. Sa ilang lugar, mas mataas ang demand para sa full coverage, kaya mas dikit ang pinto sa sahig at dingding. Sa iba naman, mas pinapahalagahan ang practicality at ease of maintenance. Hindi ito usapang tama o mali, usapang regulasyon at kultura. May kinalaman din ang accessibility laws. Halimbawa sa United States, may Americans with Disabilities Act o ADA na nagtatakda ng design requirements para maging accessible ang mga pampublikong pasilidad. Kailangan may sapat na clearance para sa wheelchair users. At minsan, kasama sa design consideration ang space allowances sa ilalim at paligid ng pinto para may flexibility ang paggalaw sa loob. Isa pang hindi gaanong napapansin ay ang paggalaw ng mga gusali. Dahil sa pagbabago ng temperatura, humidity, at natural settling ng structure, may konting shift na nangyayari sa paglipas ng panahon. Kung sobrang siksik at sagad ang pinto sa sahig, mas madaling sumayad o hindi magsara ng maayos kapag may slight movement. Ang maliit na siwang ay parang allowance para hindi agad magkaproblema ang alignment. Kaya kapag iniisip mo na, grabe naman, kitang-kita na halos, mahalagang tandaan na yung design na yan ay kombinasyon ng safety, airflow, maintenance efficiency, cost control, security, accessibility, at building standards. Hindi lang siya basta tabla na kinulang. At sa susunod na mapatingin ka sa ilalim ng pinto ng CR at mapaisip kung bakit may siwang, alam mo na, hindi siya simpleng kapalpakan. Isa siyang maliit na detalye na may malaking papel sa kung paano gumagana ang isang pampublikong espasyo araw-araw. Minsan talaga, yung mga bagay na akala nating mali ang gawa, sadyang ganon dahil may dahilan. Comment mo nga sa baba kung may funny or awkward CR moment ka na hindi mo makalimutan.
Ako po si Maya at ito po ang Factio Daily. Pambihirang kaalaman araw-araw. Matuwa mga sikretong nakatago sa mga kwentong pambihira. Sumubaybay, subscribe Fact Yo Daily. Fact, science and history. Fact Yo Daily. Legends, what ifs and mystery.